Ayun, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ay, nakita ko po good morning, good morning, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Kagabi po nakita ko may part 2 na po doon sa kay Idol Rafi Tulfo na yung Philippine Coast Guard. So yun po yung ating i-react ngayon dito sa kanilang YouTube channel. Yan. Actual po tayong manonood dito sa sa kanilang YouTube channel. Ayan. Rafi Tulfo na sa ngayon ay umani na po ng 147k na views. Ayan, so tingnan natin kung anong nilalaman ng part 2 nitong pag-aayos doon sa Coast Guard na pinag-react natin dati na umani po ng 7k road to 8 4 hours ago. Ayan. So start na po tayo. First of all nga pala, nagano tayo, bigay tayo ng respeto sa may-ari ng vlog, Idol Rafi Tulfo, and sa mga staff. Ayan. Alamid Striker po. Ayan, may ads. Ayan po, sa YouTube po tayo mismo nanonood para ano rin tayo sa revenue. Okay. Magandang araw, Ma'am Jezabel. Nandito kami para may pilit mata na kwento ng buhay po ninyo at Mr. Ben. Paano kayo nagkakilala? Ano po yun, dating app po yun. Parang lang, trip-trip lang namin nun. Kasi sabi ko wala naman, single may tsura naman po pala yung Dalawang taon ako babae. bago nag-jowa. Nakilala ko po siya. Ganda naman. Ako pa nga po nag-una ng message. Nag-send ako ng emoji, ganyan. Hanggang sa magkakilala, nagkita kami. Hanggang kami nagkita sa Gaysanay kasi syempre takot po ako mamaya. Hindi siya, yun. Ayun ma'am, nagsimula po doon. Nung nagkita kami, doon na po siya nagsimulang naligaw. Ano yung mga nagustuhan mo sa kanya? Napakabait niya ma'am. Talagang napakabuti niya. Makadiyos siya ma'am eh. Lagi kami, niya ako niyayaya sa simbahan. Yung mga goods talaga ma'am. Nakita ko sa kanya lahat. Ano yung trabaho niyo nung panahon na yun? Share po ko niya sa may pure gold ako. At si Sir Benny? Ano po siya noon, nag-aaral pa po ng Marine sa Tanay. Paano nagbago yung buhay niyo, Ma'am, nung kayo ay nagka-baby na? Nag-leave ako, sakto naman po nag-up na yung position ko noon. Naging team leader po ako ng Pure Gold. Pag-up ko noon, okay naman siya ma'am. Nakatrabaho siya ng dicer dito, Super 8. Sabi ko, pag nanganak ako, gusto ko dun sa parents ko. Kaya nung sabi ko, umuwi ako ng Promblon noon, 3 months pa lang, hindi ko pa nga. Ayun po, doon po ko nanganak sa amin sa Romblon. Pagtapos ng nanganak ko, nagsabi siya, sabi niya, gusto niyang umakyat ng barko. Nag-go kami doon, ma'am. Sige, kinuhaan namin siya ng passport. Ako po nag-asikaso. Tapos nung nakapasok na siya sa barko, yun medyo talagang kami kasi yung maternity ko, lahat, nag-loan po ako. Dami kong loan, ma'am. Kaya po nag-loan po ako and nag-apply na siya kasi malaki rin po ang gagastusin. Marco po kasi siya sa Pugo. Mga 5 months lang siya doon tapos bumaba. Kung hindi kami
magkaintindihan, sasabihin namin sa isa't isa. Kung may sekreto man, sasabihin namin sa isa't isa. Kasi siya, ma'am, talagang hindi siya nagsasabi ng problema niya. Nagiging proud ako sa kanya kasi sinusulong niya lang eh. Nag-hire po si Coast Guard. E di po nag-apply po. Ako po nag-send ng mga requirements niya online. Ayun po, nakapasok siya. Ayun po, nagsimula na po lahat. Ang dami ko, yung mga utang na dati namin nadagdagan pa na nadagdagan. Hindi ko po sinabi yun, ma'am, sa pamilya. Hindi ko po sinabi. Sabi ko, kaya ko naman yan lutasin. Hindi na kailangang sabihin pa kung magkano. Kasi ako mag-isa, ma'am eh. Hindi naman sasapat po yun yung sahod. Tapos nagbukod na rin po kasi kami nung that time, ma'am. Nung nasabay ko siya, sabi ko, nasa tiyan niya na apartment, nagbukod kami doon. Nag 1 year siya doon, ma'am. Nagsabi na rin naman ako kung pwede na tayo mag-ikasal. Ang sabi niya po, hindi pa pwede kasi nga 1 year pa lang siya. Sige, next year, baka pwede na tayo next year kasi maglo-loan daw siya nun, ma'am. Nag-loan po siya ng malaki ring amount. Marami ang nagtatanong, ma'am, paano po siya nag-propose po sa inyo? Hindi, anong sabi ko kasi, sabi, set na talaga kami ng prenup namin. Sabi ko, Daddy, mag-prenup na tayo. Kung gusto mo lang naman. Go naman siya, ma'am. Sige, sabi niya. Sabi ko, hindi magsaset ako kasi may nag-i-scroll na po ako kung saan ako pwedeng tumingin. May nag-discount, ganyan. 10K na yung nandun sa may Wellmart. Sabi ko, gusto mo ba? Sabi niya, sige, sabi niya gano'n. Pumayag siya. Ibig sabihin, ma'am, walang proposal na nangyari bago yung prenup. Yes po. Kasi ano naman, may anak na rin naman kami. Pero syempre bilang babae, ma'am, sabi ko, uy, ganito ma'am, nagsisend ako sa kanya, mga sing-sing-sing-sing, ganyan ma'am, para Paparinig ka sa oo, kanya. ma'am, syempre may babae. Pero nung, kaya hindi ko rin alam na gagawin niya. Sabi sa'yo, ma'am, kasi ito yung hinaantay ko. Lahat ng babae naman gusto makasal, di ba, ma'am? Sabi ko, sa tagal ng panahon, nakakasal na kami, magagamit ko na yung ipelyado niya. Hindi ko alam na mangyayari ganito. Parang nanaginip ako, ma'am. Pagising ko, bangungot na to. Hindi ko wala kasi kaming hiwalayan. Matatanggap ko po sana kung naghiwalay kami. Kaso hindi eh. Sino ang nag-asikaso ng kasal, ma'am? Lahat. Yes. Meron tayong pinag-uusapang catering, venue. Yung catering, ma'am, sabi pa rin, kasi sobrang dami ng kamag-anak namin sa Romblon. Kaya pinag-isipan namin, sabi namin, baka may magtampo. Kaya ang ginawa po namin sa bahay. Bahay. Sakto po nung December, yun nga po, nakwento ko po, nanganak yung baboy ng papa. Binigyan niya ako isa, tapos dumili ako na isa para palakihin namin, para yun yung panghanda namin. Okay. Bale, ano yan, ma'am? Church wedding po kayo or civil wedding? Church wedding po. Okay. Ngayon, bago ka ikasal, may mga requirements po, may mga papel. Nabanggit niyo may marriage license, may counseling pa. Yes po. Pero, So, nakakuha kayo, ma'am. ma'am, yung sinumar kasi niya, December ko pa siya kinuha. So, single siya sa panahon na yun. Opo. Kasi ang valid po yata ng Senmar 6 months. Okay. May wedding gown na po kayo. Yes. Become a Shopee VIP member with your first month free. At Get daily free shipping, daily ito, actual 20% po tayo sa off YouTube vouchers, mismo. 0% Para- interest with SPay later every day. Plus, enjoy exclusive perks every Monday. Become a Shopee VIP member today. Feel myself, I don't feel that good, but I feel like I'm dying. Wedding gown na po kayo. Yes po, meron ako. Bumili ako dito bago ako umuwi ng Romblon. Dapat ang plano is tatahi. Sabi nila, bili na lang kasi mas mahal po yung rent back. Ay, bumili po ako. Na-fit nyo rin. Yes po. Nag-send kayo ng mga invitations, Yes no? po, nag-send na po ako sa mga kakilala ko, sa mga friends ko po. Hindi nga sila makakapunta si malayo. Actually, ma'am, mula na nagsama kami, wala naman po talaga nagbago. Siguro po, naging ulag lang ako. Kasi hindi ako kasi may mag-check ng phone. Hindi ko hawak ng account niya. Lahat, ma'am, hindi ko hawak. Pati ATM niya, hindi ako kinukuha yun. Kung ano lang po bibigay niya, yun po. Pero hindi ko Ang kasi swerte talagang ni lubos yung pagtiwala lalaki ko sana eh. dito sa babae. Hindi ko alam na. Ay, ganun pala. Madiskarte. May tinatago siya. Paano nyo po kayang nalaman na mabuhay may kahit babae? wala yung lalaki. Nag-post ako naman ng May 5. May nag-comment doon na may babae nga daw po siya. Sabi ko, hindi ako naniwala kasi hanggat wala akong pruweba.
Sabi po kasi doon ng mama ko, pinapaalam po namin sa pamilya ko, sa kamag-anak, na hindi po muna matutuloy yung kasal. Gawa po na may problema po si Guy. Ganito. Pero hindi naman po sila naghiwalay. Yan ang sabi ng mama ko. Ito na yung pinapareschedule na ni Benny, yung kasal. Yes po, May 5. Okay. Tumawag siya kasi di ko siya makontak eh. Pero nagsabi siya ng May 4. Sabi niya, nagpapaalam na ako na sa mga kasama ko na uuwi ako dyan. May 5, sabi ko, bakit 8? Dapat kasi ang 8. Kasi kukunin niya yung bands namin dito sa simbahan, sa may Pantok. Tapos kukunin pa niya yung license namin sa munisipyo. Kaya sabi ko, bakit alas 8 hindi pa siya nag-open? Around 10 pa siya nag-open mo. Tumawag siya, sabi niya ganun, pwede bang i-reschedule natin yung kasal? Sabi niya, na-shock ako kasi nandun ako eh. Naiyak ako. Sabi ko, bakit? Kasi nga daw po, hindi siya pinayagan. Nasaktan ako, ma'am, kasi lahat prepared na po lahat eh. Siya na lang talaga inaantay. Sabi ko, bakit? Sabi ko, ganun. May problema ba? Sabi ko sa kanya. Sabi, nade-depress daw po siya, na-stress daw po siya, napag-iinitan daw po siya sa loob. Sabi ko, hindi ko, naputol lang, pinutol ko po yung tawag kasi hindi ko kaya kasi nasa labas ako, nakikita ko ng tao na umiiyak. May nag-message sa akin kami account. Binigay niya, nakita ko yung My Day. My Day ng babae na may kasamang lalaki. Alam ko sa sarili ko kung siya yun. Eh, 8 taon eh. Alam ko ang tindig niya. Alam ko lahat sa kanya. Ay, sabi ko, nasaktan ako, ma'am. Ayun. Hindi pa rin ako naniwala. Baka ano lang to, ganyan-ganyan. Nung tinanong ko, sabi ko, pa-check naman kung nakalib ba. Kasi sabi niya hindi siya nakalib eh. Chinek niya, sabi, ma'am, nakalib po. Sabay po kami naglib. Ano bang mali? Bakit wala namang sinabi? Kasi mabuti naman kami sa kanya eh. Wala naman po kami naging problema. Tumawag siya, ma'am. Ayun nga po, tagal niya magsabi. Sabi niya, sorry. Sabi nga niya, kasal na nga daw siya. Nung May 7. Oh, ma'am, sabi ko, bakit? Hindi ko matanggap, ma'am eh. Hindi ko talaga matanggap. Paano sa tingin mo nakilala niya itong babae? Sabi nung tropa niya, yung dami account, ma'am, nakakasabay po nila sa inuman yung girl. Pero hindi niya ito kaopisina. Hindi po. Okay. Yun daw po ay kailan lang niya nakilala. Sabi niya nung January lang daw po, ma'am. Pinapili ko siya, ma'am. Siya pa rin, siya ba yung pipiliin? Kasi, kami ng anak mo. Siya daw po, kasi mahal na daw po niya yung girl. Sabi ko, bakit bigla-biglang gano'n? Sana noon pa sinabi mo sa akin na wala ka na pa ng pagmamahal sa amin ng anak mo. Hindi sana kami hahantong dito, mami. Hindi siya mapapahiya ng ganito. Kasi nasaktan po ako. Nag-send po siya ng video ng kasal nila. Okay. Church wedding po? Parang civil wedding po. Nag-send siya ng mga picture nila. Ang sakit po. May balita kayo, ma'am, kung nagsasama sila ngayon. Sabi ba po, nagsasama na daw po sila. Wala rin talaga akong alam. Tinanong ko naman siya kung bakit. Siya daw po may mali. Wala daw pong mali sa akin. Sabi ko, sabihin mo na lang ng totoo kung bakit anong nangyari. Sana nung una, nalaman ko kung may problema ka sa akin. Kung kaya natin gawan ng paraan, gagawan ko, mami. Kaya ko pong tanggapin lahat. Lahat, ma'am, kaya kong tanggapin. Ayoko lang masira ang pamilya namin. Ngayon, ma'am, sa ginawa niya sa'yo, ano ang gusto mong mangyari? Yung mawala ng workshop. Kung talagang mahal siya ng babae, magsimula sila ng una. Kasi dami namin hirap, ma'am eh. Dami namin pagsubok talagang naranasan. Ang dami talaga, ma'am. Kaya sabi ko, kailangan mawala siya ng work. Una sabi ko, kahit maging kapit ba ako, ma'am, kung okay lang naman. Kasi may anak na kami eh. Ako naman na talaga yung nauna. Pero sabi ko pa nga sa kanya, ma'am, kung darating man ang panahon na tayo pa din, tatanggapin ka namin ng anak mo. Kahit ganito yung ginawa mo, tatanggapin ka pa rin namin. Kahit sobrang sakit ng ginawa mo kasi wala kang pinakita sa amin noon. Hindi ko naman po hinihingi sa kanila yung sustento. Kung magbibigay sila, bahala po sila. Pero hindi po ako manghihingi. Grabe yung pagmamahal niyo talaga, Opo, ma'am. ma'am. Sobrang mahal ko
siya. Ay, sobra ko talaga siyang mahal. Magpa-file din ba kayo, ma'am, ng criminal case sa kanya? Sabi ng mama ko, anong dapat gagawin kaso? Sabi ko, mama, pwede po bang wag na lang po siyang ipakulong? Mawalan na lang. Kasi ama pa rin siya ng anak ko eh. Mawalan na lang ng Masakit trabaho. sa akin kung nakakulong yung papa niya. Kumbaga, kung gusto mo lang mangyari talaga, administrative Kasi lalaki yung anak. case Yes, dito kay Sir Oo. Ben. Kaya nga sabi ko, kahit ano mangyari, kung kaya kong hindi palitan ng tatay ng anak ko, gagawin ko. Kasi mahal na mahal ko po siya, ma'am. Sobrang mahal ko po siya. Hindi mo naiisip na magmahal pa ng iba. Hindi pa sa ngayon, ma'am. Hindi lahat pala nung pinapakita sa'yo totoo. Sabi ko nga, bakit ganun? Ano ba kayo pinakamalaki kong kasalanan? Bakit ginawa sa akin to? Naging masama ba ako sa kanya? Na kailangan dumating sa ganito na iiwan ako sa ganitong sitwasyon. Ang sakit-sakit, mami. Ang sakit talaga. Ngayong araw, sasamahan po namin kayo sa opisina po ng Internal Affairs Service po nila para po makapag-file na po tayo ng administrative complaint laban po kay Sir Benny. At mabibigyan din po kayo ng pagkakataon na makaharap po siya. Kung ano man po ang desisyon po ninyo, ma'am, no, nandito po kami nakaalalay po ang programa po sa inyo sa Senator Raffy Tulfo. So ngayong araw po, pupunta po tayo. Tingin lamang po. Hataw sa work, dapat hataw rin sa life. Get, set, spin! Sting Energy Drink. My energy giving. Ang proseso po sa pagpa-file ng administrative case sa Philippine Coast Guard ay unang-una po, kukunan po namin ng formal complaint, ang complainant. Sa ngayon po si Ma'am Jezabel. So ang next step po ay papadalhan po namin ng summon si Apprentice Seaman Lagata para din po makuha namin ang kanyang sworn statement. And then after that, magsaset po kami ng date kung kailan po sila pwedeng magharap. And then pag nagharap na po sila, if ever lang talaga na hindi sila magkaroon ng settlement, then i-proceed na po namin into formal investigation. We can provide psychological counseling or counseling for Ma'am Jessa in order for her to cope up or mais yung nararamdaman niyang psychological trauma. Pwede din po nilang mapagkasunduan kung ano po ang hihilingin niyang tulong like financial support for their child by signing an undertaking of agreement which will be forwarded to the Coast Guard Finance para automatically madideduct yung amount sa payroll or sa sahod ni Apprentice Seaman Lagata and will be automatically deposited to the land bank account of Miss Jessa. Sa lahat po ng mga officers and non-officers and even non-uniformed personnel ng Philippine Coast Guard, basahin po natin, bisitahin ulit at isapuso ang nilalaman ng Code of Conduct and Discipline ng Philippine Coast Guard for PCG uniformed personnel and also for PCG non-uniformed personnel. And particularly, the NHQ PCG Circular Number 13-1
2019, dated 18 November 2019. Sabi mo na kung bakit. Bakit kasi ganun bigla-bigla? Ayan na, nagkaharap na. Nagpakatotoo ka. Hindi eh. Pabalik-balik ako. Wala mo naman yun, di ba? Ang hirap. Mumukha akong tanga yun. Pala kasal ka na. Nagsabi ka na ng totoo. Hindi mo na ako pinahirapan. Pinahirapan mo pa ako eh. Imabot pa sa 2 araw na lang kasal na natin. Sasabihin mo, hindi ka pinayagan. Pero nakalib ka na. Bakit hindi mo naman ako nakasama ng matagal? Tapos bibiglain mo ko ng sakit? Sabi ko nga sa'yo, di ba? Sana pinatay mo na lang ako kaysa paunti-unti na ganito. Hindi ka na naaway. Ito, sabihin ko sa'yo. Mahal kita nung nung nagsama pa tayo. Pero in that time na na-realize ko na nag-iiba yung ugali mo. Lagi mo na lang sinasaktan ng sarili mo. Dumating sa point na yung lahat ng mga inan natin, parang nawala lang yung mga, parang wala tayo na ipundar kahit ano. Gusto mo pagkontrolan doon sa bahay. Pagdating ko, medyo magulo yung bahay. Nagtataka na nga yung parents ko eh. Na bakit ikaw nagtatrabaho, dapat nagpapahinga ka muna kasi pagdating pagod ka. Sabi ko lang, pinagtatanggol kita na hindi, okay lang ma. Alam ko naman, naiintindihan ko naman na ito na napagod din dito. At time na gusto kong magano yung sa katawan ko, yung mag-gym ako, hindi mo pinapayagan or ano. Sabi ko, hingi lang ako na 1 oras lang para ko kasi para makabanding ko kayo lahat. Yung anak natin, gusto ko makabanding. Ang sabi mo sa akin? Hindi na, kasi naglaro na kami kanina. Yun. Yun yung ko, sabi ko, bakit ganun? Bakit? Gusto ko 3 tayong nagbabanding eh. Yun yung inihiling ko lang eh. So dumating sa punto na kahit konting bagay, pinag-aawayan pa natin. Konting bagay, nag-hysterical ka agad na gusto mo saktan ng sarili mo. Gusto mo yung sarili mo talagang sasaktan mo. Pinipigilan lang kita na kahit sabihin ko, ako na yung may mali, ako na yung naniniyakap na lang kita para hindi ka na makapagmalakit. Tapos nakikita ko anak natin umiiyak. Tapos that time nalaman ko lang na sinasagot ko pala yung parents ko. Nag-iba yung expression mo sa akin nung pagka-graduate ko, nag-iba yung ugali mo ganyan. Kaya yung ko sa'yo, kaya unti-unti gusto kong baguhin yung ko. Gusto kong patibayin yung pagmamahal ko sa'yo, pero wala, dumating sa punto na Hindi tama yun eh. Hindi mo pala ako mahal. Hindi sana sinabi mo nang mas nung una pa, maaga pa. Hindi na tayo sabihin manto. ko kasi kasi hindi ko lang talaga may labas sa bibig ko. Gawa nga ng, yun yung pagkaram sa akin na nag-i-emotion ka agad. Kaya natatakot talaga ako na masaktan mo sarili mo. Kaya hindi ko O ngayon, anong ginawa mo? 2 araw na lang kasal na natin? 2 araw, May 5. May 5, sabi mo, atras lang yun. 10 yung kasal natin. May 7 ka umamin. Di ba nagsabi ako sa'yo na na May 5, pinakancel ko yung kasal natin. Ginawa ko lang yun. Yung sinabi ko na may pinasal na ako, pero hindi talaga kami kinasal. Hindi namin sinabi ko lang yun, para makalayo na ako sa'yo. Alam mo, naawa pa ako sa'yo eh. Yung ginawa mo, papakulong kita. Sinabi ko sa kanila na aawa ako sa'yo, pero yung dahilan mo, napagkababaw. Mag-asawa tayo, nakikita mo na ugali ko. Ikaw nga hindi kita nakikita ugali. Alam mo, hindi ako nagkulang ng bilang tatay sa anak natin. Andun na tayo, hindi ka sana nagkulang. Pero bakit mo ginawa sa akin to? Sobrang sama ko ba ng babae? Hindi ka masama. Ako. Hindi ka masama. Ngayon, nangyari to. Marami na nasasabi yung pamilya mo. May narinig ba kayo sa akin? Nung ako noon. Sa inyo, wala naman, di ba? Kung gaano ko minahal, mas mahal ko ba ang pamilya mo kaysa sa mama ko? Nagbibigay ako sa pamilya mo kaysa sa mama ko. Tapos sasabihin niyo ganito? Na sinasagot ko sila? Anong pagsagot? Minura ko ba sila? Ina-admit nyo naman po na may third party po na involved po sa relasyon ninyo. Meron pong hawak po na video si ma'am, picture na kayo ay kinasal, civil wedding. Anong masasabi? Ano mo yun, ma'am, is yung pictorial talaga yun, ma'am. Kasi nagal lang ako, sinabay ko lang yun, ma'am. Gawa nga ng, para lang makalayo na sa kanya, ma'am. Pero wala talaga naganap na kasal, ma'am. May proof ako na, pero makakuha ko na sa number, ma'am. Ayun, pakita ko sa'yo, ma'am. Pero paano mo sir nakilala itong babae? Ma'am, that time na ma'am, na Grabe. medyo na-stress na talaga ako sa ma'am. Wala na talagang maisip na andun na ako, ma'am, sa point na hindi ko na alam, naisip ko, ma'am, nagpapangin
ako, ma'am. Doon ko siya lang nakilala, ma'am. Anong buwan po ito, sir? January, ma'am. At bakit umabot kayo sa punto na meron pang judge ba yun, sir? Mayor ba ang nakita doon Wala, sa ma'am. video? Nag-ano lang yun, ma'am. Yung parang script lang yun, ma'am. Para Script yan, sir. Kanino kayo nagpagawa ng script, sir? Para ma-check natin, ma-verify natin. Nag-ano lang kami, ma'am. Naghanap lang kami, ma'am. Para lang makalayo na sa kanya, ma'am. Gawa-gawa lang namin, ma'am. Pero ang banggit nung babae talagang kinasal po kayo. Hindi, ma'am. Pero bakit kailangan i-inform mo siya ilang araw bagong kasal? Iba kasi yung naisip niya, ma'am, na kaya hindi ko lang may labas talaga sa bibig ko, ma'am. Natatakot lang daw gawa nga ng iba yung emotion niya, ma'am. Yun lang ba yung dahilan mo o dahil mahal mo na yung girlfriend mo ngayon? Mahal ko yung girlfriend ko ngayon, ma'am. Paano yung si Ma'am Jessa at yung anak po niyo, sir? Bali kung ano, ma'am, kung maayos to, ma'am, na ano, ma'am. Hindi ko naman iiwan yung anak ko, ma'am. Bibigyan ko ng sustento, ma'am. Kung ano yung kailangan ng bata, ibibigay ko lahat. Pero nakita nyo, nagbayad na kayo sa kasal ninyo, sa wedding cake ninyo, sa gown niya, sa souvenirs, sa venue ng kasal ninyo. Paano po yun, sir? Kung bigla-bigla mo na lang sasabihin, kawawa naman yung mga inimbitan ninyo, yung mga abay, bisita. Ayun, ma'am, humingi ako ng pasensya sa kanila, ma'am, kung hindi natuloy yung kasal na, ma'am. Nag-prenup pa kayo ng December. Bakit ka pa nag-propose sa kanya kung 2025 pa lang, talagang ayaw mo na? Saan talaga ako gusto nun, ma'am? Umuulan talaga ako, ma'am. Yun yung ano ko, ma'am. Lagi akong nauula lang kung anong gusto niya. Ayun, ma'am. Pero ikaw, sir, nabanggit mo sa programa na akala mo buntis yung babae, kaya pinakasalan mo. So anong Hindi siya totoo po buntis, dito? ma'am. Hindi talaga siya buntis. Ginagawa-gawa ko lang yun, ma'am. Para lumayo lang talaga sa kanya, ma'am. Wala na bang natitirang pagmamahal sa'yo, sir, dito kay Ma'am Jessa? Hindi ka nakipag-break po kay Ma'am Jessa. Hindi ako nakapag-break, ma'am. Pero yun nga, sir, mali pa rin yung ginawa mo na dalawang babae nasaktan mo ngayon. Uy, gutom na siya, oh. Mag-Lucky Me Painsit Canton Kasalo Pack. Nasaktan mo ngayon. Ano yung bagay ba na meron sa girlfriend mo ngayon na wala kay Ma'am Jess? Wait natin pictures. Kapag mahal sa magulang, ma'am. Ayun yung may ma'am na hindi ko nakakita sa kanya. Oh my God! Ala. Walang taon, di mo nakita sa akin yun? Hindi pag-alaga sa magulang mo. Kung gano'n ko minahal magulang mo? Hindi mo nakita yun? Ano yun? Naubos yung bigay ng pama. Nagluna ako, di ba? Sa maternity ko, saan nakitira pa tayo doon? Naubos yun, 42,000 yung daddy. Tapos sabihin mo, hindi mo nakita yung magmamahal ko sa parents mo. Walang taon, wala pala kayong nakita sa akin na gano'n. Sabi, ginawa ako nagtiis sa inyo. Sana sinabi niyo na lang sa akin na mas maaga. Na wala pala ako pagmamahal sa inyo. Sana sinabi niyo na lang eh. Hindi, pinahaban niyo pa ako. Pinahaban niyo ako hanggang magbalong taon na magkaanak tayo. Pinahaba mo pa. Sabihin mo, wala ako pagmamahal sa parents mo. Alam mo, tama eh. Ako gano'n ko sila kamahal ah. Bakit? Pag may birthday ang papa at mama mo, yung mga ate mo, nandun ako ah. Pinagluluto ko sila. Mahal ko sila. Minsan hindi ko sila siniraan sa pamilya ko. Wala ako sinilaan. Alam mo kung gaano kita kamahal kahit sa trabaho. Nakikita ka nila. May babae kang kasama. Pinagtatanggol kita. Sabi ko hindi yan. Hindi mo Okay, grabe. Ang bigat. Okay, siyempre yung para sa akin dito mali yung lalaki. Kumbaga, bago yung paghaharap na ito, maghanda rin siya ng possible niyang sa panig din niya. Kaya napakahilaw ng kanyang mga rason. Kasi kung susumahin niyo po, normal yan sa babae na ganun. Normal. So kung mahal mo siya, lalaki ka, mag-adjust ka. So
ganun talaga. Tanggapin na lang nitong si ma'am yung kanyang kapalaran. At kung ano man yung maging desisyon, igalang na lang natin. Ayan. So, di ko na tinapos kasi ang bigat na. Naawa ako sa babae. Ayan po. So, yan. Ang part 2 nitong dalawang couple na miyembro ng Philippine Coast Guard. So, sana ay wag naman ng tularan ng ibang mga tropa dyan. Sa lahat ng unit, ng uniform personnel. PNP, AFP, yan. BGMP, Coast Guard, sa lahat. Magpaka tino sana ang lahat at magpakatao, magpakalalaki. Yan. Okay, so maraming salamat. Alamid Striker po. Yan, salamat sa kay Senator Rafa Tulfo and sa mga staff. Bye bye.